hindi pa mabait sa mga turista ang mga tauhan ng airport. Pasok din sa listahan ng mga paliparan sa Moscow at Los Angeles. Pinakamagandang airport naman daw ang paliparan ng Changi sa Singapore. Sunod ang Incheon sa Seoul, South Korea. Pangatlo ang sa Hong Kong at sumunod ang Schiphol sa Amsterdam. At ang paliparan ng Munich. Sa website, ilan sa mga rason kaya raw thumbs down para sa mga biyahero ang NAIA ay ang paninikil ng mga empleyado at masusungit na staff. Pati banyo ng NAIA, inireklamo. Pero may depensa naman dyan ang Manila International Airport Authority. This was done in 2010, no? But from 2010, towards the end of 2010 up to 2011, malaki na nangyayari. So palagi sinasabi ko, why don't we invite them and see the improvement at the airports, no? Karamihan daw ng mga banyo sa NAIA, ganito na ang itsura ngayon. It was very, very clean indeed, and it smelled clean as well. 28 taon na ang hawak ng gobyerno ang NAIA, kaya bawat renovation matagal ang prosesong dinadaanan dahil kailangan pa ng public bidding. Tuloy-tuloy naman daw ang pagpapaganda sa paliparan, pero para sa sima na si Anesito na hindi na mabilang ang mga nabisitang airport, malayong-malayo pa ang NAIA sa mga airport ng ibang bansa. Maayos naman yung facility, pero huli tayo sa mga facilities ba ng kagaya ng Frankfurt, Hong Kong. Bukod sa pagpapaganda, prioridad din ng management ng NAIA ang seguridad ng mga biyahero. Lalo ngayong papasok na ang Semana Santa na maraming nagbabakasyon. Para paigtingin ang seguridad, nagtalaga na ng karagdagang pulis na maglilibot sa NAIA Terminal 1, 2 at 3. May 18 bomb-sniffing dogs ding maglilibot sa paliparan. Inazara, News 5. Listado naman po ang isang racket ng sindikatong gumagawa ng mga peking driver license. Ang SISTE, over the bakod lang po ang operasyon nila mula sa mismong tanggapan at main office ng LTO. Nang mabisto, agad ininuso ng mga sospek ang mga taga-LTO na kasama raw nila sa naturang operasyon. Narito po ang aming eksklusibong report. Matigil ito, gawa ng itong sundot ng konsensya kaya lumapit sa News 5 si alias Pablo. Miyembro raw siya ng sindikato na sangkot sa paggawa ng mga peking driver's license ng LTO. Napag-isipan ko rin po na baka balang araw, isa sa kamag-anak ko, baka ako pa ang mga-aksidente ng mga bus driver natin na to. Kwento niya, kadalasan nilang parokyano, mga ex-convict, illegal alien at mga abusadong driver na gustong lusutan ng batas. Sa halagang 600 pesos lang, isang 1-by-1 picture lang ang kailangan, pwede ka nang makakuha ng lisensya na walang kahirap-hirap. Kaya po namin kayong bigyan. Basta magbabayad lang po kayo ng 600, kahit na po walang anumang dokumentong ipapasa, kayang-kaya po namin kayong gawan. Kahit po ibang pangalan lang gamitin namin, basta may picture. Pero ang ikinagulat namin, mismong mga empleyado raw ng LTO ang kanilang koneksyon. Original po lahat ng ginagamit tayong materyales. Puro galing po sa LTO. Para patunayan, isinama kami ni Pablo para kumuha ng peking lisensya sa bahay na ito sa Barangay Pinyahan, QC. Bit-bit namin ang isang surveillance camera. Dito namin nakilala sina si Sario Andaya, 55 years old, at anak niyang si Adrian Andaya, 31 anyos, na sila mismong nakikipag-usap para sa transaksyon ng peking lisensya. Agad namin ipinalam ito sa QCPD na agad namang nagplano ng isang operasyon. Pag nakuha na yung lisensya, yun ang magbibigay ng hudyat sa atin para pasokin natin. Mario, pulis ayan na. Pagano sige. Walang tatay. Oo, walang tatay. Hindi na nakapalag ang mag-ama matapos iabot sa aming asset ang mga peking lisensya. Kumpiskado rin ang iba pang peking driver's license at mga gamit nila sa pamimirata ng lisensya. Pero tumanggi silang magbigay ng pahayag sa News 5. Leo. Saan yung pinagawa yung mga gamit niyo? Iprinisenta ng News 5 ang mga nakumpiska sa punong tanggapan ng LTO. Pero agad nilang itinanggi na may mga empleyado silang sangkot sa sindikato. Wala naman sigurong matinong LTO employee na papatol sa ganitong klaseng trabaho. Ganun pa man, iimbestigahan pa rin daw ito ng LTO. Kasabay nito na nawagan ng ahensya sa Kongreso na bigyang pangil ang batas sa falsification of public documents. Sa ngayon kasi, 6,000 piso lang ang piyansa at hanggang 6 na taon lang ang kulong sa kasong ito. Erwin Tulfo, News 5. Una na pong
nahuli ng tutok tulpo ang mag-ama na yan, dyan pa rin po sa Quezon City sa parehong kaso. Samantala, bukas po ang expose at aksyon sa mga kapatid nating may reklamo at may mga pruweba ng mga kabulastugan ng isang opisina o kawani ng gobyerno. Sa mga gustong tumulong magsiwalat ng katiwalian, mag-email lamang po sa news5action@gmail.com o tumawag lang sa aming hotline na naka-flash sa inyong screen. Makasisiguro po kayo ng agarang aksyon. Dumiretso na sa korte ang pamilya Suwan para ireklamo ang mga bumabadiko sa pagsasayaw ng batang si Janjan sa programang Willing Willy noong nakaraang buwan. Giit nila, walang child abuse na nangyari sa bata. Ikwento mo, Trish Roque. Bupwelta ngayon ng mga magulang ni Janjan Suwan sa mga taong kumikwestiyon sa pagsasayaw ng bata sa programang Willing Willy. Nagsampa ng reklamong libel sa Quezon City Prosecutor's Office ang pamilya Suwan laban kina child psychologist Dr. Lourdes Carandang, art culture critic at blogger na si John Silva at ang child protection advocate na si Froilan Grate. Lubhang napakasakit para sa mga magulang na sabihin na ang anak nila ay child abuse. Inirereklamo nila ang umano'y paghusga ni Carandang na may nangyaring child abuse kay Janjan kahit hindi pa niya personal na nakita si Janjan. Inirereklamo naman si Silva dahil sa pagtawag niyang biktima ng pedophilia si Janjan. Habang si Grate dahil sa pagsulat niya sa CHR, MTRCB, DSWD at pati kay Senadora Pia Cayetano para kondinahin ang mga magulang ni Janjan dahil pinasok nila ang bata sa isang nakakahiyang sitwasyon nang pasalihin nila ito sa Willing Willy. Hindi kami ang nag-a-abuse sa anak namin, sila ang nag-a-abuse sa anak namin. Kung saan-saan na ho kami ngayon na tumutuloy, natatakot ho kami sa mga sinasabi nila sa amin. Giit naman ang nanay ni Janjan, hindi naalipusta o naabuso ang kanyang anak. Sinasabi po nila na sina-child abuse po namin ang anak namin. Maling-mali po sila roon. Pinag-aaralan daw ng mga abogado ni Willy ang posibleng pagsasampa ng reklamo ng TV host laban kay Dr. Carandang. Dismayado rin daw ang kampo ni Willy sa naging reaksyon ng CHR at DSWD sa issue ni Janjan. For people in high positions to condemn people without hearing the other side. Bakit pa sila nag-investigate? When the CHR has already repeatedly said the child was abused. Siniguro naman ng CHR, magiging balanse ang ginagawa nilang investigasyon sa insidente. This is just the initial investigation. We're still having a dialogue. May proseso ito. Certainly, Mr. Revillame will have his space and time. Ilang beses sinubukan ng News 5 na kunin ang panig ng mga kinasuhang personalidad. Ngunit hanggang sa mga sandaling ito, hindi pa sila nagbibigay ng kanilang pahayag. Trish Roque, News 5. Ang telebisyon pa rin daw ang numero 1 libangan ng mga Pilipino. At dahil sa malakas na hatak ng telebisyon, tumaas pa nga raw ang budget ng mga kumpanya para mag-advertise sa TV. Gerard de la Peña, ikwento mo. Base sa pinakahuling report ng media research firm na AC Nielsen, mas mataas ang 23% ang nagastos ng mga advertiser sa unang 3 buwan ng taon kumpara noong 2010. Sa TV pa rin daw tumataya ang mga advertisers kung gusto nilang maabot ang mas nakararaming Pilipino. Additional investment this year coming from FMCG companies Unilever and P&G. Alright, so while increasing their spending on the basic sort of station ABS and GMA, they now see the emerging TV5. That's new money that's sent out. Palibasa, libre manood ng TV. Kumpara kung magi-internet o cellphone, TV pa rin daw ang pangunahing taga-aliw ng mga Pilipino. Napansin din ng Nielsen na dumadami pa ang mga Pinoy na nanonood ng TV base na rin sa tumataas na ratings ng kapatid network. Umakyat sa 19.1% ang audience share ng TV5 sa Kamaynilaan mula 4th quarter ng 2010. 15.9% naman ang national ratings. Sinasabing dahil ito sa mga palabas na Willing Willy, Talentadong Pinoy at Laugh or Lose, mga pamilyar na format ng programa, pero pinapalabas sa oras na hindi nakagawian ng mga Pinoy. The initial challenge really was how to reinvent the viewing habits of the people. Ako sa tingin ko, it will be a long process. It will not be an easy process, but then I think they're moving in the right direction. Inaasahan naman daw na hindi maaapektuhan ng pagtangkilik ng mga manonood at advertiser kahit nasa gitna ng kontrobersya ang Willing Willy. Tinira mo ako.
We are working with KBP, their industry partners, and even the networks to find a common resolution so that the advertisers who felt that they had to either suspend or pull out would be able to again go back and have a common understanding on what the guidelines would be. Gerard de la Peña, News 5. Kapatid, 16 days na lang, royal wedding na. Kung fanatic kayo ni na Prince William at Kate Middleton, sigurado nag-iisip na rin kayo kung ano ang pwedeng iregalo sa kasal nila. Ano nga kayang wedding gift ang pinaka-ma-appreciate ng royal couple? Ikwento mo, MJ Marfort. Kanya-kanyang gimmick ang mga fans ni Prince William at Kate Middleton para mapakita ang kanilang suporta sa kasal ng kanilang mga idolo. Sa Amerika, isang giant wedding card ang ipapadala nila sa royal couple pagkatapos ng kasal. Meron ding picture book galing sa isang photography company kung saan nakalagay ang compilation ng mga picture ni William at Kate mula ng bata pa sila. Panis naman ito sa picture book na gawa ng mga kababayan mismo ng ikakasal. Nakinarin pang humalap ng lookalike ng dalawa at mag-imagine kung ano ba ang mga ginagawa nila kapag silang dalawa na lang ang magkasama. Pero para sa prinsipe at princess-to-be, ang pinakamagandang wedding gift ay donasyon sa mga charity sinusuportahan nila. Karamihan sa mga charity nakabase sa UK. May ilan din sa Australia, New Zealand at Africa. 20 maliliit na charities daw ito. Merong nangangalaga sa mga shelter na kumakalinga sa mga may sakit o kapansanan, sa kalikasan, sa kabataan, sa mga miyembro ng militar at sa arts at sports. May option din para mag-donate sa lahat ng charities. Kahit magkano, pwede. May option ka pang sulatan ng best wishes ang royal couple. Ang magiging kabayaran sa magdodonate, isang thank you email mula mismo kina William at Kate. MJ Marfori, News 5. Ang TV5 po ang exclusive partner ng Independent Television Network, ang official royal wedding channel para sa kasalang William at Kate. Tutok lang dito sa inyong kapatid network para sa mga exclusive at komprehensibong report sa pinaka-aabangang royal wedding. Sa mga nagtatrabaho sa opisina, may kasabihan, mag-iwan ka sa mesa ng cellphone, iPad at ballpen, ang sigurado mawawala ang ballpen mo. Tignan nyo sa videong ito, pati presidente ng Czech Republic, di nakaligtas sa tukso ng fountain pen nung bumisita siya sa Chile. Pasimpleng kinuha ni President Václav Klaus sa lalagyan ang fountain pen. Nung nagsalita na ang katabi niyang si Chilean President Sebastian Piñera, agad na tinago ang ballpen sa ilalim ng mesa. Pinasa ang ballpen sa kaliwang kamay niya at saka binulsa. Ayan, napangiti na siya, nagayos pa ng botones. Maya-maya pa, sinara na yung lalagyan ng ballpen at saka itinabi. O diba, parang wala lang nangyari. Depensa naman ng presidente, standard na ang kumuha ng commemorative ballpen sa isang event. Pero ang mga netizen mukhang di-approve. Gumawa pa ng Facebook campaign na ang pakay daw ay ang padalhan ng ballpen si Klaus sa kanyang opisina sa susunod na buwan. Lagi naman talaga nawawala ang mga ballpen. Nawawala yung ballpen ko. Kanina, Bigyan mo yan. sabi na pag yan ang iniwan mo, siguradong yun daw ang mawawala. Ballpen. Bakit kaya ballpen? Hindi yung mga iPad, cellphone. Ay, malaki. Hindi pwede mong ibulsa yun. Cellphone pwede. Oo, at saka nagre-ring yun. Ballpen, maganda. Maraming gamit ang ballpen. At yan po ang isang oras na mga aksyong balita. Mga balitang pundasyon na matalinong opinyon at konkretong solusyon. Dahil higit po sa balita, aksyon. Susunod na po ang sa Action TV, ang andar ng mga balita, at dito naman sa TV5, Primetime Super Cine at Magic Gimmick. Kaya